Kapit na bag sa cellphone mo. Apa itu? Hello, 911. Hello? May nahanap akong patay. Dito po sa Mini Forest. Babae. Sir, dito sir. Ikaw ba yung nag-report? Ako po. Asan yung patay? Dito po sir. Hello, Station 1. Kailangan namin ng backup dito. May bangkay na nakita. Ano nangyari? Hindi ko alam. Hindi pa uwi pa lang ako. Kita ko may patay dyan. Magandang umaga po, Prosecutor. Prosecutor, base dun sa krimen na nangyari nung nakaraan, meron po tayong titibay ng ebidensya na naitala dito at nakasulat dyan. Dapat tayo makasiguro na matibay ang ating ebidensya bago natin dalhin sa korte. Opo. Ano ba ang naikalap nating mga patunay? Base sa nakasulat dito, Prosecutor, meron tayong witness tsaka meron tayong nahanap na ebidensya or yung ginawang saksak dun sa crime scene, Prosecutor. Napakalakas ng ating ebidensya. Isasampa ko na ang kaso para maayain ang preliminary investigation. Ako, Prosecutor. Sir, good morning, sir. May nakilala na bang primary suspect? Wala pa, pero may nakuha na kami yung ebidensya, mga fingerprints at iba pa. Pagpatuloy niyong investigation. Yes, sir. Permission to proceed, sir. Yun. Magandang tanghali po, sir. Gusto lang po sana report po ko dun sa nabalitaan ko noong makarang araw. Hindi ko na din po kaya talagang itago to. Hindi din kaya ng konsensya ko. Nakita po talaga ng dalawang mata ko paano pagpaslang ng babae. Para namukhaan ko din yung pumatay sa kanya. Kaya re-report ko na lang po dito sa police station. Gusto ko lang po sanang actionan niyo po itong kasong ito para mabigyan na po ng hustisya yung babae. Hello po, sir. Willing ka bang magiging witness sa kaso na ito? O sir, kaya ko pong ibigay lahat ng kailangan nyo para lang po may tuloy yung kasong ito. Maraming salamat. Tawagan nyo lang namin pag kailangan namin yung kasama nyo. Okay, sir, salamat po. George, papasa ko na po ito sa korte. Nandiyan na po lahat yung mga informasyon at mga matibay na ebidensya. Sige. Kung sa ganun, papasanan natin to ng warrant of arrest. May pangalan naman dito. Konkreto naman ng mga ebidensya. Ipapasa na lang sa inyo yung ang warrant of arrest sa presinto nyo. Sige, salamat po. Sige.
Ako si P1 Mark. Ikaw ay naaresto namin sa kasong pagpatay kay Casey Nadilla. May karapatan kang manahimik at may karapatan kang kumuha ng abogado. Please stand up for the arriving of our judge. Magsiupo ang lahat. Ang hukuman ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng bisa ng batas ay nagsisimula na sa paglilitis sa kasong People of the Philippines versus Eric Santos na may kasong murder under Article 248 of the Revised Penal Code. Maaari nang papasukin ang nasasakdal sa korteng ito. Eric Santos, ikaw ay formal na inakusahan sa kasong murder alinsunod sa Artikulo 248 ng Revised Penal Code. Paano mo na isagutin ang sakdal na ito? Guilty po, Your Honor. Naitala na ang iyong plea bilang not guilty. Iutos ng hukuman ang pagsisimula ng paglilitis. Ginang na hukuman, ipapakita namin na ang akusado ay responsable sa krimen gamit ang mga ebidensya. Sige, magsimula na kayo. Forensic officer, maaari ba? Ang mga fingerprint ng akusado ay tumugma sa kutsilyo na ginagamit sa krimen. Paano ka nakasiguro na sa kanya ang kutsilyong nakita? Ayon sa nasagap namin sa fingerprint sa crime scene, ito ay match sa akusado. Isama natin ito bilang matibay na ebidensya. At meron tayong isang saksi na magpapatibay sa ating ebidensya. Maaari ba? Witness, maaari ka bang umupo dito sa... Witness, ikaw ba ay sigurado na ang aking kliyente ang nakita mo sa eksena? Sapagkat sa iyong salaysay ay namukhaan mo lang ang suspect. Kitang-kita ng dalawang mata ko na ang lalaking yan ang pumaslag dun sa babae na yun. Hindi ko alam anong totoong motibo niya kung bakit niya pinaslag yung babae na yun. Matagal na akong nakatambay dun sa babae na yan, laging dumadaan yan sa bahay na yan. Ano yan? Sinungaling ka! Return the court! Ayusin mo yung kliyente mo nang matapos tong kasong to. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga ebidensya at testimonya na pag-alaman ng hukuman na ang nasasakdal ay walang sapat na depensa upang pabulaan ang mga paratang sa kanya. Sapagkat dahil dito, ang hukumang ito ay naatulan kang guilty sa kasong murder. Pinapataw sa iyo ang parusang represyon perpetua o pagkakakulong sa panghabang buhay. Simula ngayon, magpapakabay ka na. Hindi ko na lang yung ginawa. Ito ang ating papel sa pagpigil ng krimen dito sa ating barangay.
So ano ba ang dapat nating gawin, maaari natin gawin? So, dapat tayong magtupad ng mas mahigit na purpose para sa mga kabataan. At kailangan natin maglagay ng CCTV sa madiliman. Mabuti. Ang edukasyon ang isa sa mga susi upang mapapigil natin ang krimen. So maglaan tayo ng oras upang mapalago at mapabuti ang mga kabataan para sa susunod na henerasyon.